Nananawagan ng katarungan ang pamilya at abogado ng mga opisyal ng Cebu-based BPO na Innocentrix Philippines na sila'y inosente sa umano'y $44 million scam sa United States. Ayon sa abogado na si Attorney Oliver Baclay Jr., hindi makatarungan ang pagkakaaresto kina Michael Sordilla at Brian Tarosa sa San Diego, California noong Disyembre ng 2024. Pagigiit pa ng abogado na wala umanong warrant of arrest at hindi rin nabigyan ng Miranda rights ang dalawa sa oras ng kanilang pagkakadakip. Ipinunto rin ng abogado na may mga natanggal ng empleyado sa Innocentrix matapos mapatunayang sangkot sa panlilinlang at misrepresentasyon. Anya sila ang tunay na nasa likod ng umano'y mga mapanlinlang na gawain at hindi ang kanilang mga kliyente. Dito binatikos rin ng kampo ang sinasabing halagang $44 million at nilinaw na nasa $2 million lamang ang totoong halaga ng mga transaksyon. Mariin din nilang itinanggi na tinarget ng kumpanya ang matatandang manunulat at iginiit na bukas ang kanilang serbisyo sa lahat ng edad. Ayon pa sa pamilya, patuloy ang kanilang panawagan para sa patas na investigasyon at agarang pagpapalaya sa dalawang opisyal. Bukod pa rito, kanila ring tinutulan ang maling paglalarawan sa media. Anila ay nagpapalala pa sa kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay sa Amerika. Sa kabila ng kontrobersya, umaasa ang kampo ng Innocentrix na mapapawalang sala ang kanilang mga kaanak sa tamang panahon. Matatandaang naaresto sina Sordilla at Tarosa noong December 2024 sa San Diego, California. Sila'y kinasuhan ng conspiracy to commit and wire fraud at conspiracy to launder monetary instrument ng U.S. Attorney's Office sa Southern District of California, kung saan ang kanilang kaso ay may katumbas na maximum na parusa ng 20 years of imprisonment at multang hanggang $500,000. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.